Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 16, 2024, Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 58, verses 1 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba, at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang may hirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. 2 araw po makalipas ang ating pong pagdiriwang ng pagpapalagay o pagpapahid ng abo sa ating mga noo bilang tanda ng udyat din, ng pagsisimula ng ating paglalakbay sa 40 araw na paghahanda. At matingkad po sa mga panahong ito ang panawagan sa atin na tayo po ay mag-ayuno. Gaya ng nabanggit natin, yung pag-aayuno sa pamamagitan ng fasting and abstinence. Siyempre, kasama na po dyan yung pagdarasal natin. At kaya tayo nag-aayuno ay hindi ito para lamang sa sarili natin. Minsan nagpa-fasting kasi gustong pumayat, nagpa-fasting kasi for health reason, pero higit pa doon ay yung panawagan sa atin na yung maging dahilan kung bakit tayo nag-aayuno kasi baka pinahihirapan lang natin ang ating mga sarili, kung hindi man baka sumusunod lang tayo sa uso, sumusunod lang tayo sa mga ganitong gawain. Pero ang gusto ng Panginoon, kasi ayaw niya na parang mangyari ulit, na katulad ng nangyari noon, na mauuwi lang sa wala ang ating pag-aayuno. Kundi nawa ay yung pag-aayuno natin ay mas magbunga ng mabuti, hindi lang para sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa. So mayroong nagiging good outcome o result. Kaya tayo ba sa pag-aayuno natin ay mas nagiging mabuti sa ating kapwa. Yung isang magandang mapagnilayan natin. Kasi I'm sure, marami po tayong ginagawang mga pag-aayuno, yung pagsasakripisyo na ginagawa. Yung iba ay nag-iistasyon ng krus, nagbibisita iglesia. Marami po yung pumapasa ng krus, naghahampas ng sarili. Kasi nga pag-aayuno. Kasi sabi nga, pag-aayuno na ba yan? At
kumbaga hindi kinakatuwa ng Diyos yung pag-aayuno na walang kalakip na kabutihan na naidudulot sa ating kapwa. So sana pag-isipan natin ng mabuti. No? Kasi nga, kung tutuusin po talaga, ito yung isa sa pinakamahalagang pagkakataon na tayo po ay matutong magbigay. Kasi sabi nga, no, kung magfa-fasting ka, hindi ka kakain para lamang sa sarili. Kundi hindi ka kakain upang ang iba ay makakain. Hindi ka mamimili ng kung ano-ano na mga nakasanayan upang ikaw ay makapagbigay, no, sa iba na nangangailangan, na bihira lang makatikim ng masarap, bihira lang makabili ng bago. Pero dahil nga sana, no, kaya nga pag-isipan mo na mabuti yung gagawin mong pag-aayuno sa mga panahong ito, para nang sa ganon ay mas kalugdan ng Diyos yung ating pong mga sakripisyo na gagawin. Bilang tanda din siyempre, no, ang pag-aayuno o pagsasakripisyo natin ay bilang tanda ng paghingi natin ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan. Umasa tayo, sabi naman niya, ay diringgin ng Panginoon ang mga tumatawag sa Kanya, at ito ay tutugunin kung talagang ito po ay bukal sa kanilang kalooban. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.